Kumusta? Ito na naman tayo para sa isang paghimaymay. Ngayon, ang ganda ng topic natin mula sa mga binigay mong materyang ano. Oo nga eh. Yung ideya ng pamumuhay bilang misyonero. Pero hindi yung usual na iniisip nating pag-alis, kundi dito lang. Dito mismo kung nasaan ka. Tama. Yung parang madalas kasi pag sinabing mission, malayo agad. Ibang bansa. Yun nga eh. Pero paano kung yung opisina mo, yung mga kapitbahay mo, yung araw-araw mong ginagawa, yun pala mismo yung mission field mo. Ayan, himain natin yan. Sige. Actually, itong konsepto na to, parang pagbabalik loob din to sa ugat ng faith natin, di ba? Makikita to sa history, sa Bible. Oo. Yung tinatawag ng legacy of obedience, parang isang tamana ng pagsunod. Hindi ito para lang sa mga special na tao noon. Paanyaya to para sa'yo, para sa ating lahat na tingnan yung buhay natin ngayon. Yung trabaho, pamilya. Oo. Yung mga relasyon bilang lugar kung saan, alam mo yun, kumikilos ang Diyos. Hindi siya bagong utos, pero parang reminder lang. Sige. Magandang simula yan. So, example natin si William Carey, di ba? Grabe yun. Sapatero lang siya, Oo, ordinaryong tao lang. pero naging ama ng modernong misyon. Ang tindi ng motto niya, expect great things from God, attempt great things for God. Parang ang laki pakinggan. Malaki nga. Pero sabi sa mga source mo, ang aral daw dito para sa'yo ay wala sa laki ng gagawin mo eh. Nasa puso. Mismo. Yung postura ng puso. Paano mo kaya ito magagamit sa 9 to 5 mo? Sa mga simpleng usapan sa coffee break? O kahit sa stress ng deadline? Kasi yung legacy niya hindi lang yung India eh. Tama. Yung desisyon niyang sumunod, kahit saan, yun yung point. Okay. At dito pumapasok yung pagbabago ng perspective na sinasabi sa mga material mo. Na ang misyon, hindi siya hadlang sa career mo, sa buhay mo. Hindi balakid. Hindi. Ito yung lente, kumbaga. Yung magbibigay ng mas malalim na meaning sa lahat ng yan. Parang yung mga Moravians noong 18th century. Nabasa ko nga yun. Grabe sila. Oo. Tuloy-tuloy lang sila sa misyon kahit inuusig. Paano? Hindi dahil ang dami nilang pera o kundi dahil sa community nila, sa prayer life, sa simpleng pamumuhay. Wow. O kaya yung early church, lumago sila hindi dahil sa mga malalaking event or campaigns. Hindi dahil sa production value. Hindi. Dahil yung mga ordinaryong tao, namuhay lang sila. Nag-share sila ng faith nila sa bahay, sa palengke. Sa araw-araw lang. Oo. Kaya yung environment mo ngayon, trabaho, pamilya, community mo, yan ang frontier mo. Yung larangan mo. Nakaka-inspire. Pero siguro ang tanong mo ngayon, bilang nakikinig ka, paano to? Paano ko gagawin to sa praktikal na paraan? Kasi ang dali sabihin pero Mahirap gawin minsan, oo. dito na siguro papasok yung mga specific na paraan na nakita natin sa mga source mo. Una, yung gospel intentionality. Medyo technical pakinggan pero Simple lang yan, actually. parang pagiging sadya lang, yung mulat ka sa opportunities. Oo. Yung may intensyon ka na ipakita si Kristo. Hindi lang na, katrabaho ko lang to, kundi tao to na baka may kailangan, baka naghahanap. Okay, gets. So intentionality, ano pa? Sunod, yung incarnational presence. Galing sa idea na si Jesus naging tao, di ba? Yung pagiging fully present ka sa buhay ng iba. Present. Paano yon? Yung andun ka, sa hirap nila, sa saya nila, yung ordinaryong moments nagiging parang banal na lugar. Dahil andun ka, present ka. Hindi kailangan ng malaking program. Minsan, pakikinig lang. Yung walang judgment. O pagdalaw sa may sakit mong kapitbahay. Yung presence mo mismo. Presence over presentation, kumbaga. Parang ganun. Tapos may spiritual hospitality pa. Pagiging bukas palad sa spiritual na paraan. Oo, yung pagbubukas mo ng bahay mo, ng oras mo, ng resources mo. Para maranasan nila yung pagmamahal at pagtanggap. Bago pa man sila makinig sa paliwanag mo. Experience muna bago explanation. Tama. At huli, yung relational evangelism. Pagbabahagi, pero sa loob ng isang tunay na relasyon. Hindi yung parang sales talk.
Hindi talaga, kundi natural na kwentuhan. Nagbabahagi ka ng buhay mo, ng faith mo, pero nakikinig ka rin. Nagtatanong ka, tulad ni Philip, doon sa Ethiopian eunuch, di ba? Tinanong muna niya, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Oo nga, dialogue hindi monologue. Mismo. So, lahat yan yung intentionality, presence, hospitality, relational approach, parang mga sinulid yan sa legacy of obedience. At ang nakakatuwa, sabi sa sources mo, hindi raw to nasusukat sa laki ng resulta eh. Hindi. Hindi sa dami ng converts or laki ng project mo, kundi sa faithfulness mo, sa maliliit na bagay, yung mga hindi madalas nakikita. Yung mga tagong moments. Oo. At, syempre, kailangan nating tanggapin. May kasama itong halaga. May cost of discipleship. Yung sinabi ni Jesus na pagpapasa ng krus. Hindi laging madali. Hindi talaga. Pwedeng sakripisyo ng oras, ng comfort zone mo. Pwedeng may kritisismo kang haharapin. Pero sabi nga, dito raw nagmumula yung tunay na sigla, yung purpose, yung willingness mong magbayad ng halaga. Yun yung nagpapakita kung gaano ka-importante sa'yo yung sunusundan mo. Ang lalim nun. So ang hamon talaga para sa'yo na nakikinig, baguhin mo yung lente mo. Reframe your perspective. Yun. Ang pang-araw-araw mong buhay, hindi yan hiwalay sa faith mo. Yeah. Yan mismo yung stage mo, yan yung platform mo. Yung trabaho mo pwedeng pulpito. Tama. Yung skills mo, yung routine mo, lahat yan pwedeng gamitin for mission. Diyan lang kung nasaan ka. Hindi laging kailangan ng passport para sa misyon eh. Madalas, bulong lang. Oo, yung bulong na nagsasabi, mahalin mo yung katabi mo. Maging tapat ka, maging present ka. Diyan lang. Ngayon na. At siguro, bilang pangwakas na iiwan nating tanong sa'yo, paano kung ang pinakamahalagang misyon na binigay sa'yo ay hindi yung isang malaking event na makikita ng lahat? Paano kung ito ay yung parang di nakikitang tapiserya, isang unseen tapestry na hinahabi mo araw-araw, sa pamamagitan lang ng maliliit mong gawa, pero tapat na pagsunod? Maliliit pero tapat. Oo. Anong klaseng walang hanggang echo, anong eternal significance ang malilikha ng ordinary mong buhay? Kapag isinuko mo ito sa Kanya, dyan mismo sa lugar kung saan Kanya nilagay. Pag-isipan mo yan.